Noong unang panahon, bago pa man naisulat ang kasaysayan, isinilang ang mga isla ng Pilipinas. Mula sa kailaliman ng dagat, umangat sila, luntian at masagana, hinahalikan ng araw. Ngunit ang kagandahan ng mga isla ay may tinatagong lihim, isang kadiliman na bumubulong sa mga anino. Mula sa kadilimang ito, lumitaw ang mga aswang. Sinasabi ng ilan na sila ay dating mga tao na binago ng madilim na mahika o isinumpa ng mga sinaunang espiritu. Naniniwala naman ang iba na sila ay likas na nilalang ng gabi. Habang buhay na nakatali sa mga isla, ang kanilang kapalaran ay magkaugnay sa mga taong kanilang kasama. Anuman ang kanilang pinagmulan, ang mga aswang ay naging bahagi ng mga kwentong bayan ng Pilipinas. Hindi sila palaging mga halimaw, sabi sa atin ng mga kwento. Noong una, sila ay mga tagapangalaga, tagapagtanggol ng lupain at ng mga tao. Ipinagtanggol nila ang mga nayon mula sa masasamang espiritu. Ang kanilang nakakatakot na kapangyarihan ay isang kalasag laban sa mga di nakikitang puwersa na nagkukubli sa dilim. Siniguro nilang sagana ang mga ani, malinis ang mga ilog, at nanatiling balanse ang kalikasan. Ngunit sa paglipas ng panahon at pagbabago ng mundo, nagbago rin ang mga aswang. Lumaki ang kadiliman sa loob nila, pinalakas ng takot at hinala. Ang mga aswang ay nilalang ng dalawang mukha na bubuhay sa pagitan ng tao at halimaw. Maari silang magpakita bilang ordinaryong tao sa araw, namumuhay kasama ng mga taga-nayon. Ang kanilang tunay na anyo ay nakatago sa likod ng isang maskara ng normalidad. Ngunit sa gabi, nabubunyag ang kanilang tunay na anyo. Sinasabing ang ilan ay parang nakakatakot na paniki, na may malabalat na pakpak, at matatalas na puko. Ang iba naman ay nag-aanyong mababangis na aso. Ang kanilang mga mata ay kumikinang na pula sa dilim. May mga bulong-bulungan tungkol sa mga aswang na kayang magpalit ng anyo ayon sa kanilang gusto, nagiging anumang nilalang na naisin nila. Ngunit ang kanilang pinakakilakilabot na aspeto ay ang kanilang gutom. Ang mga aswang ay naghahangad ng laman ng tao, lalo na ang mga lamang loob ng mga may sakit at mga hindi pa isinisilang. Sinasabing ginagamit nila ang kanilang mahaba at itim na dila para sipsipin ang kanilang mga biktima. Walang iniiwan, kundi mga walang laman na balat. Matalas ang kanilang mga pandama, ang kanilang pandinig ay napakatulis, kaya naririnig nila ang tibok ng puso ng tao mula sa malayo. Mas matalas pa ang kanilang pang-amoy, kaya natutunton nila ang kanilang biktima sa pinakamakapal na gubat. Ang nayon ng Isla Verde ay nasa paanan ng Bundok Apo, isang lugar kung saan ang mga sinaunang puno ay bumubulong ng mga lihim sa hangin, at ang hangin ay mabigat sa amoy ng jasmine at takot. Isang gabi, isang nakakapangilabot na tensyon ang bumalot sa nayon. Ang mga aso, na karaniwang maingay at mapaglaro, ay umuungol at nanginginig sa ilalim ng mga bahay. May dala ang hangin na nakakakilabot na tunog, isang mababa at malahalimaw na ungol na tila nagmumula sa puso ng kagubatan. Alam ng mga taga-nayon na may matinding takot na hindi sila nag-iisa. Isang batang ina, si Aling Rosa, ay mahigpit na niyakap ang kanyang bagong silang na anak. Ang kanyang puso ay kumakabog sa kanyang dibdib. Narinig niya ang mga kwento, ibinulong ng mga matatanda sa paligid ng mga andap-andap na apoy. Alam niya na ngayong gabi, ang mga aswang ay nangangaso. Ngunit habang ang takot ay halos sakupin siya, isang anino ang humiwalay sa dilim sa gilid ng nayon. Gumalaw ito ng napakabilis, isang malabong dilim laban sa maliwanag na kalangitan. May isang sigaw, isang mabilis na paggalaw, at pagkatapos ay katahimikan. Kinaumagahan, natagpuan ng mga taga-nayon ang bangkay ng isang baboy ramo sa gilid ng kagubatan. Ang puso nito ay nawawala. Alam ni Aling Rosa na may panginginig ng pasasalamat na pinili ng aswang na protektahan sila sa pagkakataong. Ang mga aswang ay higit pa sa mga halimaw sa mga kwentong bayan ng Pilipinas. Sila ay refleksyon ng mga isla mismo, isang malakas na simbolo ng duality na umiiral sa kalikasan at sa sangkatauhan. Kinakatawan nila ang takot sa hindi alam, ang kadiliman na nagkukubli sa mga gilid ng kabihasnan. Gayunpaman,
Kinakatawan din nila ang sinaunang kasunduan sa pagitan ng sangkatauhan at ng mga supernatural, isang paalala ng maselan na balanse na umiiral sa pagitan ng dalawa. Ang paniniwala sa mga aswang ay nananatili hanggang ngayon, lalo na sa mga rural na lugar. Sila ay higit pa sa mga nilalang ng katang-isip. Sila ay mga kwentong may aral, na ipinapasa sa mga henerasyon, isang paraan upang turuan ang mga bata tungkol sa mga panganib ng mundo, at ang kahalagahan ng pakikinig sa karunungan ng kanilang mga nakatatanda. Ang mga aswang ay isang paalala na minsan, ang linya sa pagitan ng tagapagtanggol at halimaw ay manipis, malabo dahil sa takot at bigat ng mga sinaunang lihim. Sila ay isang testamento sa nananatiling kapangyarihan ng paniniwala at ang walang hanggang pagkaakit sa kadiliman na nasa kabila lamang ng liwanag ng apoy.